Kanina kaya hindi ako makaupo. Parang kaya doon na lang ako sa likod. Sobrang excited kasi, well, right now, kaya wala dito si Direk June, wala rin si Meme Vice kasi we're actually filming already. Kasi nga, it's a long production, medyo marami siyang shooting days. Kaya, sabi namin, sige, tuloy-tuloy lang tayo. So pagka-submit, bahala na, basta gusto natin yung script, gusto natin yung material, go tayo, produce tayo. So, mamaya, dalawa ko sa set. Hopefully, madala ko yung ano. Direk, ano ulit ang title nito? And the breadwinner is? Sino ang mga bida? Vice Ganda, Eugene Domingo, Gina Pareño, Jong Hilario, Maris Racal, Anthony Jennings, Cocoy De Santos, Gladys Reyes. Direk, ngayon mo lang nalaman na kasama kayo or may nagpahatid na sa inyo na chika? Alam mo, hindi. Ang dami nagsasabi dahil si Meme Vice, di ba, pagbabalik. So, parang, no, sure yan. Sabi ko, hindi ba lang sure sa buhay na to? Hindi natin alam. At saka depende sa decision ng selection committee. So, dumating ako dito, parang hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung ano mangyayari. And I think, wala yata may alam this time. Walang sure na may alam. Direct, kasi pa lang may box office. What are your expectations? What are your expectations? Well, we expect people will like it. Ayun lang siguro. Kasi talaga nangangarir lahat. From Direk June, our director, from Carlo Mendoza, award-winning cinematographer, to Ken Tolentino, award-winning editor, our production designer, Jay Loconana, lahat nangangarir. Even si Meme Vice, even with the look of Meme Vice, kinarir talaga nila. Ay, okay. Ito about 30 plus days daw ang shooting day. Yes. Di ba ka-producer si... Hindi, Star Cinema at saka... Meron pang shoot abroad. May shoot abroad. Saan nga? Well, hindi naman yata secret. Sa Taiwan. Kasi ito naman ang bibigay kay Meme Vice na best actor or best actor. Ako modela, wala si Direk June kasi Meme Vice dito. Siyempre wish namin para sa kanila. Kasi... Parang Paolo, di ba? Sana. Kasi nakita ko rin talaga how si Meme is preparing for this. She's really parang diving into the role at parang gusto talaga niyang gumawa ng hindi pa niya nagagawa before. Pero at the same time, ang maganda sa collaboration, last time magkakasama lang kami. Parang ang dalas mag-meet ni Direk June at saka ni Meme to talk about both yung dramatic at saka yung comedic parts ng film. As in talagang kinakarir, paulit-ulit mag-meeting. Magda-drama siya dito. Kasi totoong character Saka dahil breadwinner, you heard the story. Hindi, alam mo naman si Direk June, grounded yung character. So, importante sa kanilang dalawa na buo yung character. Pure drama. No. Comedy siya. Comedy siya. Pero parang It's drama Parang, hindi. Kasi pag alam mo naman si Direk June kahit naman ang team mo, seryoso, kaya niyang i-atake ng comedy. Pero dito, comedy to. classification niya? Comedy siya. I mean, pag pinanood mo, ang ano lang talaga, siguro, maninibago lang ang tao dahil yung sitwasyon ng OFW na bumalik, diba? Tapos may is very real. Pero yung comedic situation, which is, nasabi naman, diba, na pagkamalang namatay na, yun yung comedic May pretend siyang patay. Kailangan niya mag-pretend na patay na siya. Direk point, pinakausap ko na si Vice na eto na nga officially hindi pa. Kayo una nakausap ko. Okay. So, pero meron siyang kahit paano inkling na... Hindi, alam ko nanonood sila ng live sa set. Kasi ka-text ko si June kanina nag-shooting sila ngayon? Oo, magkakasama sila dun sa may Sampalo. Kaya pupunta ako doon. Okay. Direct, nabanggit ka kanina yung preparation ni Meme Vice. Can you share anong preparation ginagawa ni Meme Vice? Hindi ko ma-share lahat kasi ayoko ma-preempt siya sa pag-announce niya. Basta definitely, this has been something that we've been working on. Ano po ba? Parang February, January pa, nag-uusap na about a story like this. Kailan yun lumabas ng magkakatrabaho sila ulit? Yun. Around that time. Yeah, thank you, Direk. And any reaction po na this pagbabalik ni Meme Vice sa Metro Manila Film Fest and makakasabay niya nga uli si Boss Vic with Piolo? Well, interesting nga Interesting kasi parang iba rin yung material ni Bossing at saka ni Piolo. Fantasy. So parang, I think it's interesting kasi you got the familiar faces in new genres or new situations with working with new collaborators, diba? Parang bago. Pero familiar. Significance ng Taiwan sa kwento.
OFW kasi siya eh. So, kailangan talaga manggaling sa kwento ng OFW galing sa ibang bansa. Umuwi. Direct na pressure ba sa inyo? Kasi parang ang dating talaga sa amin. Nung una namin nalaman na you will be directing Vice Ganda and all. Ang dating, or Direct June. Parang nandun yung expectation, nandun yung desire ni Vice in a way to be na naman. May ganun. Well, hindi naman. Actually, ever since kahit anong project naman now, I mean, thankful naman kami kay Lord na sunod-sunod yung mga projects mula Buakaw pa lang, mula Barber's Tales, na lagi na nanalo award si AJ, sa di ba, sa sa likod ng buwan. So, kada movie namin, parang may pressure na gano'n, na nararamdaman namin sa lead na stars, di ba, na sana manalo ng award kasi ito Direct June. Si June naman, parang sana hindi nila ipatong sa akin ko kasi I will do my best. But we will do our best, di ba? Kasi I think the preparation that Vice is doing, yung collaboration that they have as director and actor, parang nasa tamang nasa tamang direction siya. Kasi parang nakita ko na to sa kung paano nag-collaborate si Direct June with Tito Eddie, with Uge, di ba? With Paolo, ganyan eh. So I'm just happy na nagja-gel sila together. So it's grand kasi it's 50th and you're part of it. Well, yes. Siyempre nakaka-excite kasi it's a landmark year for the MMFF. Pero as far as you're concerned, basta magandang pelikula. Basta gagawa ng magandang pelikula. Direct si Nina Lucky device niya. Oo nga. Kasi family story siya eh. So, hindi yun ang, Wala siyang love interest. Wala. Pwede mo sabihin. Baka di mo pwede sabihin. You have to go there. I have to Thank you, go there. Direk. Congrats. Thank you. Thank you.